Let's start. Naka-open na po ako. Ang Light of Truth Ministry Incorporated, muli, mga minamahal na taga-subaybay sa Light of Truth Ministry, ay bumabati po sa inyo ng good day. Loobin nawa ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay dumating ang pagkaintindi at pagtanggap sa mga paliwanag mula sa inyong lingkod tungkol po sa pagpapabulaan natin na si Muhammad, na kinikilalang propeta ng Islam, na siya ang huling propeta na binigyan ng Diyos ng huling pakayag. Pero mariin po nating pinabubulaanan na si Muhammad ay hindi po siya totoong propeta. Nasa part 3 na po tayo. At ngayon ay siyasatin natin ang banal na kasulatan, dahil napakayaman ang banal na kasulatan para magamit natin para pabulaanan na si Propeta Muhammad na kinikilala ay hindi po totoong propeta ng Diyos. Sige po, tayo po ay magpapatuloy. Si Muhammad na nagtayo ng relihiyong Islam ay hindi po totoong propeta. Dahil bago po ipinanganak ang kinikilala nilang propeta, bago po siya ipinanganak, ang pagka-propeta at ang pagka-apostol ay tinanggal na ng Diyos. Si Muhammad ay isinilang sa taong 570 pagkatapos na si Kristo ay namatay. Namatay po si Muhammad 632 pagkatapos na si Jesus ay namatay. Kaya ko po sinasabi ng mariinan na si Muhammad ay hindi siya totoong propeta. Uulitin ko, bago po siya ipinanganak, tinanggal na ng Diyos ang tinatawag nilang prophethood. Isasama ko na rin ang apostleship. Tinanggal na ito ng Diyos bago nagsara ang 100 taon pagkatapos na si Kristo ay namatay. Clear po yan, ha? Bago nagsara ang 100 taon pagkatapos na si Jesus ay namatay, tinanggal na ng Diyos ang pagka-propeta ng mga propeta at ang pagka-apostol ng mga apostol. Alam ko eager din kayo na marinig ito. Hinihintay nyo ngayon ang aking explanation about this. Kung ano ang matibay na rason ko. At kung kailan talaga wala ng pagka-propeta. Ang kukunin natin yung rason ng Diyos kung bakit niya tinanggal ang pagka-propeta kasama ang pagka-apostol. Siyasatin natin ang banal na kasulatan kung ano ang rason ng Diyos na magiging rason natin at kung kailan ito tinanggal ng Diyos. But I assure you, ipasigurado, Ilocano, aking pong ipinapasigurado sa inyo, bago nagsara ang 100 taon, pagkatapos na si Jesus ay namatay, wala na ang pagka-propeta ng mga propeta, kasama ang pagka-apostol. Kung maalala nyo yung prophecy ng Panginoong Jesus bago siya namatay, babasahin ko po sa inyo yung kanyang prophecy bago siya namatay. Chapter 16 ng Matthew, verse 18.
Ito'y sinasabi niya kay Peter, kasama ang mga apostol. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Upon this rock I will build my church. This is the prophecy of Jesus Christ about the church. No? Na ang sinasabi niya rito, na sa kanyang kamatayan at kanyang pagkabuhay, yun ang pundasyon ng iglesia. Tama ba ito? Yun ang pinakapundasyon ng iglesia na kanyang itatayo. Itatayo ni Jesus ang kanyang iglesia. At para hindi tayo malayo, ang pagkapropeta ay tinanggal na ng Diyos kasama ang pagkaapostol. Pagkatapos na maitayo ang iglesia. Baka hindi pa dumating sa inyong isip ang dahilan. Pagkatapos maitayo ang iglesia doon sa kanyang pundasyon, tinanggal na ng Diyos ang pagkapropeta ng mga propeta at ang pagkapaapostol ng mga apostol. Tingnan natin yung aking sinasabi. Ito ay pagkatapos na ng Panginoong Hesus ay namatay. At dahil ang church ay itatayo ng Panginoon, di ba? Sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi niya hahayaang dadami ang iglesia, nang dadami na hindi niya itatayo. Itatayo niya ito. Kaya dahil ang plano ng Panginoong Hesus na itayo ang iglesia doon sa kanyang kamatayan, tumawag siya ng mga tagapagtayo para maitayo ito. Right? At nung maitayo na ito na yung panahon na tinanggal na ng Panginoong Hesus ang mga pagkapropeta at ang mga pagkaapostol. Huwag niyong kalilimutan, sinasabi ko po sa inyo, na tumawag ang Panginoong Hesus ng mga tagapagtayo doon sa iglesia. At huwag din yung kalilimutan na kailangang itayo ang iglesia. Dahil yun na ang sinasabi ng Panginoon. Itatayo niya. At tumawag siya ng mga tagapagtayo. At alam natin kung bakit kailangang itayo ang iglesia. Dahil ang iglesia, siya yung trabakador ng Diyos. Let me read. Ito ang dahilan kung bakit itatayo ng Panginoon Hesus ang iglesia. Dahil ang iglesia, ang trabakador ng Diyos. Nasa chapter 3 ng Ephesians verse 10, na ang iglesia ang trabakador ng Diyos. Kaya kailangang itayo niya ito nang hindi mahabang panahon. So siyasatin natin, unti-untihin po natin, Ephesians chapter 3, 10, and to the intent that now unto the principalities and powers of heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. To the intent, kailangang mapagtanto ng mga kapangyarihan na nasa itaas ang karunungan ng Diyos, na napakaraming karunungan ng Diyos. At ang magpapahayag dito, ang trabakador ng Diyos dito ay ang iglesia. At ito rin ang dahilan kung bakit tumawag ang Diyos ng mga tagapagtayo. Dapat maitayo ang iglesia. Ito yung isang rason, ito yung panahon na ang mga propeta at ang mga pagka-apostol, pagkatapos nilang maitayo ang iglesia, tinanggal na ito ng Diyos. Let me read. 1 Corinthians chapter 3. Tignan po natin. Babasahin ko po yung mga tagapagtayong ito. Chapter 3. Verse 10. Corinthians. According to the grace of God which is given unto me, a wise master builder. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder.
I have laid the foundation. Ibinibilang ni Pablo na siya yung tagapagtayo na napakahusay. Builder siya, tama? Builder siya ng church. Kailangan itayo ang iglesia. Dahil pagkatapos maitayo ito, iwi-withdraw ng Diyos yung tinatawag ng mga Islam na prophethood at yung apostleship. At ang namumuno dito na tagapagtayo sa church, sa paligid ng Jerusalem, anumang countries ito, si Paul, ang master builder. At meron siyang kasama. Pero siya, yung pinaka-master nila na nagtatayo ng iglesia. So clear tayo. Connected yung sinasabi ng Panginoong Hesus na itatayo ko ang iglesyang ito sa batong ito. Ito ay ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay. Pagkatapos na namatay si Jesus at muling nabuhay, tumawag si Jesus ng mga tagapagtayo. At si Paul ay nagdideklara na siya yung head ng mga builders na ito. A wise master builder. At ang kasama niya rito, yung nagtatayo sa iglesia, ay ang prophets. Let me read. Ephesians chapter 2, verse 20. And the church and are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Kung mapansin niyo ito, brethren, ang apostol, ang tagapagtayo, ang apostol at ang prophets ang nagtayo sa iglesia. Sila yung mga builders ng iglesia. Ang layo ni Jesus ay itayo ang iglesia. Hindi yung dumadami lang ang iglesia, kundi talagang itayo ito. Dahil ang iglesia ay katulad ito ng building ng Diyos na dapat itayo at dapat tapusin. Now therefore you are more are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Chapter 3, verse 5. Again, which in other ages was not made known unto the sons of men. Ang kapakayagang ito ay hindi ito nahayag sa mga tao. Pero ngayon, as it's now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit. Alam niyo kung bakit sila yung mga tagapagtayo? Yung prophets at saka yung mga apostles? Dahil sila ang tumanggap ng mga pakayag. Hindi yung tatlo, hindi yung evangelist, hindi yung teachers, hindi ang pastors ang tumanggap ng mga pakayag, kundi ang mga apostol at ang mga propeta ang tumanggap ng mga pahayag na ito. Kaya masasabi natin na ito yung mga builders ng church. Binabanggit dito ni Paul na ang builders dito ang mga apostol at mga prophets. Kaya noong maitayo na ang iglesia, tinanggal na rin ng Diyos ang mga tagapagtayong ito. No. Ang isa sa mga ang isa sa mga problems natin na para matibay yung ating pagpapabulaan na wala nang propeta ngayon. Kaya hindi na propeta si Muhammad. Wala nang prophets at wala nang apostol. Ang isa sa mga problema natin dito, kung kailan naitayo ang iglesia. Diba magandang tanong ito? Kung ang tamang dahilan ng Diyos, kung bakit tinanggal niya ang pagkapropeta at ang pagkaapostol, dahil sila ang mga tagapagtayo ng iglesia, naitayo ba ito? Kung naitayo ito, kailan ito itinayo ng mga iglesia? O ng mga prophets at ng mga apostol? Kung ang tamang rason ng Diyos
ay ang pagkatapos maitayo ang iglesia ay tinanggal na ng Diyos yung pagkapropeta. Kailan ito itinayo? O kailan ito natapos itayo ng mga prophets? Dito po sa may Ephesians chapter 2, kung naitayo na ito, kaya sinasabi ko, ang pagkapropeta at pagkaapostol ay tinanggal na ng Diyos bago nagsara ang 100 taon pagkatapos na si Jesus ay namatay. Ibig sabihin, bago lumabas, bago ipinanganak, ang kinikilalang propeta ng Islam na si Muhammad, na siyang founder nila, ay wala na ang pagkapropeta. Right? Ang Ephesians, nung isulat ni Pablo ang Ephesians, ay nasa bilangguan na si Pablo. Isa na siyang bilanggo dahil kay Kristo. At nung isulat niya ito, naitayo na pala ang iglesia. Ang sarap ah. Kaya, nung maitayo na ang iglesia, wala na ang pagka-apostol, wala na ang pagka-propeta. Dahil nung isulat niya ang Ephesians, naitayo na ang iglesia. Let me read. Verse 20. Unahin ko na para sa 19. Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints. Kayong mga mananampalatayang hintil, hindi na kayo mga bisita pa, strangers or foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and the prophets. Pansinin nyo yung salitang build. B-U-I-L-T. Okay? Naka-past tense na tayo. Naitayo na pala yung iglesia. Nung si Paul ay nabilanggo na siya. And are built, ito, naka-past tense tayo, and I'll build upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstones. Ang nagtatayo sa kanila ay ang mga prophets, ang mga apostol. At pagkapansinin mo, naitayo na ang church. Right? Verse 20, naitayo na yan. 21, in whom, kayo, kay Kristo, in whom, all the building fitly framed together. Pansinin niyo yung salitang frame. Ulit. May ED na siya, no? Okay. May ED na tayo. Tapos na yan. Talagang kumpak na siya. Ang Hudyo at Hintil, match doon sa kamatayan ng Panginoon, match na i-framed na ito. Okay ba yun? Na-framed na siya. And then, 11, wherefore, in 22, in whom you also are builded. Naka-past tense ulit yung builded. Tama ba? Kaya yung bago isinulat ni Pablo ang Ephesians, na itayo na ang church. Ano? Ang nagtayo nito ay ang mga prophets at ang mga apostol. Si Paul ang pinakamaster ng mga builders. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, natapos na niya ang kanyang takbuhin. Alin yung kanyang takbuhin? Ang itayo ang iglesia. Let me read. 2 Timothy 4, verse 6. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand, sapagkat siya na yung malapit na siyang hatulan at malapit na siyang mamatay. Pero bago siya namatay, ito ang kanyang deklarasyon. I have fought the good fight. Nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. I have finished my course. Tapos na yung kanyang pagtatayo sa iglesia. Dahil napakabilis ang takbo ng Apostol Pablo. I have finished my course, and I have kept the faith.
Hindi namatay si Pablo na hindi niya natapos ang kanyang pagtatayo sa iglesia. Bago siya namatay, bago siya ikinulong, ay natapos niyang itayo. Kasama ang prophets na itayo niya ang iglesia. You see that? Ngayon, tatantyahin natin kung kailan. Nung isulat ni Paul ang Ephesians, na isulat ito 40 to 50 years after death. Alam nyo yung mga taon na namatay si Apostol Pablo? 64 years after death, namatay si Apostol Pablo. Paano mo mapapatunayan yan, Pastor? Sapagkat ang naghahari dito na si Cesar, dahil pumunta si Pablo doon kay Cesar para mapakinggan yung kanyang panig. Naghahari itong si Cesar na ang pangalan niya ay si Nero, si Emperor Nero na panglimang emperor ng Roma, ay naghari siya ng 50 to 60 years. Nandyan yung kanyang paghahari, itong si Nero. At isa sa kanyang biktima, itong si Nero na emperor, ay si Pedro at saka si Paul. Hinatulan sila ng kamatayan. 64 years after death, namatay na si Pablo. Meaning to say, 64 years after death, wala na ang pagkapropeta. Wala na ang pagka-apostol. Kaya napakalayo na lumitaw ang false prophets na ito na si Muhammad. Dahil bago siya ipinanganak, wala na ang pagkapropeta. Dahil naitayo ng matagal ng mga propeta ang church at ng mga apostol ang church. Kailangan bang talagang itayo yan? Kailangan itayo. Dahil siya ang trabahador. At pagka naitayo na ito, siya kasi yung bubuhat ng responsibilidad. No? Hindi ang prophets, hindi ang apostles, hindi ang sinuman ang magtatrabaho, kundi ang church ang magtatrabaho. Naintindihan natin? At noong maitayo na ito ng mga propeta at ng mga apostol, hindi mahirap tanggapin ito. Ipapakita ko sa inyo na hindi mahirap tanggapin. Dahil may panahon na ang Old Testament, hindi mahirap gawin ito ng Diyos. Baka nag-aanin lang, totoo bang nagtatanggal ng Diyos ng prophets na mga ganyan? Tinatanggal talaga ng Diyos. May pagkakataon na ang mga Hudyo ay tinanggalan ng propeta ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mahirap na ang Diyos ay magtanggal ng mga manggagawa. Sa awit 74, may panahon na ang Diyos tinanggalan niya ang mga Hudyo ng prophets. 74, sa verse 9, we see not our signs. Hindi na namin nakikita ang mga tanda doon sa kanilang pag-asa. We see not our signs. Sabi ng mga Hudyo sa awiting ito, there is no more any prophet. Wala na rin. Wala nang nakakaalam kung kailan yung aming mga paghihirap na ito. Wala nang nagpapahayag sa kanila ng prophets. Totoo yan. May pagkakataon na tinanggalan ng Diyos sila ulit ng propeta. You see that? Hindi mahirap paniwalaan na nagtatanggal ng Diyos ng propeta. At may prophecy dito, I don't know when. Ito, nangyari sa buhay ng mga Hudyo. At another, mayroong prophecy dito na binitawan ni Zechariah, hindi ko lang mapagtanto kung kailan ito. Na muli, tatanggalan sila ulit ng prophets. Sa Zechariah chapter 13. That's why I'm convincing you na hindi mahirap tanggalin ng Diyos ang kanyang mga trabahador na mga propeta at mga apostol basta't may tamang rason ang Diyos. Ang sa atin kasi parang napakahirap mangyari na tanggalan ng Diyos ng prophet ang iglesia. Chapter 13 ng Zechariah. This is the prophecy. Verse 2. And it shall come to pass in that day, we do not know this day, and it shall come to pass in that day, saith the Lord of hosts,
that I will cut off the names of the idols of the land, and they shall no more be remembered. Yung mga idols na yan. And also, I will cause the prophets. Tatanggalin ko rin ng mga prophets. Kahit yung mga spirits na yan, mga false prophets din na yan, tatanggalin ko yan. Kasama ang prophets. That's why, pagtanggal ko ng mga prophets na yan, pagdating ng araw, at meron pang magpipilit na maging propeta, and it shall come to pass that when any shall yet prophecy, tinanggal ko na nga, may magpa-prophecy pa, pero pagka ipipilit nilang meron pang prophets, and it shall come to pass that when any shall yet prophecy, then his father and his mother that begat him shall unto him, hindi ka dapat mabuhay, sapagkat nagsasalita ka ng kasinungalingan. Kung wala na ang prophets na yaan, at meron pang sasabihin niyang prophet pa rin ako, at magpapahayag siya, ang kanyang mga magulang mismo ang papatay sa propetang ito. Verse 4, and it shall come to pass in that day that the prophet shall be ashamed every one of his vision. And when he had prophesied, neither shall they wear wrought garments to deceive. Wala nang prophets pa na magdadamit ng prophets para ipakilala niyang prophet siya. Kasi may damit pang propeta. Kaya mapapahiya na ang mga prophets na manghuhula pa. Talagang wala na nga. Hindi mahirap natanggalin ng Diyos ang mga prophets dahil nagtanggal na siya noon. Hindi mahirap paniwalaan na magtatanggal ang Diyos ng mga manggagawa. Right? Tingnan nyo. Ang manggagawa ng Diyos noon upang ipakilala siya bilang isang Diyos at wala ng iba, ang mga Hudyo, ang kanyang witnesses sa buong daigdig. Ngunit nang dumating ang church, tinanggal ang responsibilidad ng mga Hudyo na witnesses niya sa buong daigdig. At ang kanyang ipinalit ay ang iglesia. Binubuo ng iglesia ang Hudyo at Hintel. Yan ang church. Nung maitayo ito, sila na ang nagpapakilala na may iisang Diyos at wala nang iba pa. Ang trabahador kasi ng Diyos noon ay pawang mga Hudyo. Amen? Pero pagdating nung panahon ng church, tinanggal ng Diyos ang trabahador na ito. Kaya hindi mahirap paniwalaan na nagtatanggal ng Diyos ng trabahador. Tinanggal ng Diyos ang prophet at ang apostol pagkatapos maitayo ng Panginoong Hesus ang iglesia at napakatibay na iglesia na bubuhat ng responsibilidad na ito. At hindi mahirap paniwalaan ito dahil ang tagapagturo noon sa bansang Israel at sa buong daigdig ay ang mga papari at mga Levita. Right? Pero pagdating ng church, tinanggal ng Diyos ang mapapari at ang mga Levita na naglilingkod sa Israel. Kaya kung maghanap-hanap ka man, hindi na rin tatanggapin ng mga Hudyo yung ipinipilit ng mga tao na mayroon pang pari sa ngayon. Wala na. Ang trabahador talaga ng Diyos, pagkatapos na si Jesus ay namatay, ay ang mga apostol, ang mga propeta, ang trabahador ng Diyos. Hindi mahirap tanggapin na nagtatanggal ng Diyos ng trabahador. Amen? Ito, ang isa sa mga ipapakita ko po sa inyo. Pagka nagtatayo ka ng building, ang itatayo dito ay ang pundasyon. Right? At pagkatapos maitayo, yung pundasyon at ng mga haligi nito, ang may-ari ng building at ang master builder ay nagtatanggal ng trabahador. Okay? At ang maiiwan dito, yung mga tinatawag nating finishers. Yung mga nagfi-finish. Sila na ang nagtutuloy ng mga ito. Kaya nung tinanggal na ng Diyos ang mga tagapagtayo doon sa pundasyon ng mga prophets at ang mga apostol, ang natitirang trabahador ng Diyos ngayon ay ang teachers, ang pastors, at ang evangelist. Dahil naitayo na ng mga prophets at ng mga apostol ang church. Hindi mahirap tanggapin
sa isang building, ayaw man at nang gusto man o ayaw ng mga trabahador doon, ang unang-unang tatanggalin doon ay ang mga nagtayo ng pundasyon at ng mga haligi. Tatanggalin na sila ng may-ari at nung tagapagtayo ng building na yan. At ang matitira, yung pagpapaganda sa building. Naintindihan natin? Ulitin natin kung hindi natin naintindihan. Pati ko nga, hindi ko rin naintindihan eh. Ngayon, masasabi kong wala ng prophets ngayon sa mga taon na 64 to 68, wala ng prophets. Dahil yung tagapagtayo, sabi niya, tapos ko na. Si Paul ito. Namatay siya 64 after death sa kapangyarihan ni Nero. Now, ipinatitiyak ko sa inyo, ngayon, mga churches, wala ng propeta ngayon. Dahil wala na kayong itatayong iglesia pa. Dahil naitayo na ito ng mga prophets at ng mga apostol. No need. Yung church ng Jerusalem, yung church ng mga Hintil, tinapos ito ng mga manggagawa ng Diyos na propeta at ng mga apostol. Kaya, hindi ibinibilang yung mga prophets ngayon. Yung mga prophets nyo ngayon, bago nagsara 100 taon, wala nang totoong propeta pa. Naganap na ito, yung sinasabi ni Apostol Pablo, pumasok. Noong naitayo na ang iglesia, naganap na yung sinasabi ni Apostol Pablo na ang propesiya ay tinapos na ng Diyos. Let me read. In Ephesians chapter 13. Thank you, Lord. 13. Verse 8. Sinabi ni Pablo dito, ang pag-ibig ay hindi mapaparam ito. Charity never faileth. Hindi matatapos ang pag-ibig. Lalago ito. But whether there be prophecies, they shall fail. Ang mga propesiya ay matatapos yan. Whether there be tongues, maging ang tongues, may hangganan yaan. Matatapos yung mga yaan. Kahit yung tinatawag nating yung gift of knowledge, 13 verse 8. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging ang mga hula ay magtatapos, maging ang mga wika, yung tongues ay magtatapos, titigil yan, sabi ni Apostol Pablo, maging ang kaalaman ng gift ng Holy Spirit, titigil yan, mawawala yan. Bakit mawawala? Tingnan nyo bakit ito mawawala? Verse 9, sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya. Yung part, sapagkat ito ang dahilan. Sapagkat, for we know in part, and prophecy in part. Yung prophecy, ang tawag niyan, part. Right? Parte yan ng katotohanan. Kaya pag kami nag-prophecy, hindi ito na ibibigay ang buo. Parte lang yan ng buo. For we know in part, and we prophecy in part. Kaya ang tawag sa prophecy ay parte. Part lang yan, part. But when that which is perfect is come, pero pagka dumating na ang ganap, then that which in part shall be done away. Ano yung part? Yung prophecy, mawawala na yan. Pagdating nung tamang panahon. Alin yung tamang panahon, Pastor? Pagka dumating na ang ganap na panahon, yung panahon na ito ay noong panahon na naitayo ang iglesia. Dahil kailangan ng iglesia ang ministeryo ng mga prophets, yung mga prophecy ng mga prophets, yung mga katuruan ng mga apostol, para itayo na mainam ang church.
sa kanyang responsibilidad. Nangyari na ang sinasabi ni Apostol Pablo na ang tongues, maging ang mga knowledge, gifts of tongues, and then prophecy will cease. At natapos ito noong naitayo na ang iglesia. Hindi mahirap paniwalaan ito. At ngayon, masasabi ko at natitiyak kong mabuti, karagdagan ko rito, na wala na ang panghuhula at wala na ang pagkaprapet sapagkat si Jesus na ang huling nagbigay ng pakayag. Ang aklat ng Revelation, wala nang sinumang prophet pa ang nagbigay ng pakayag kundi si Jesus na lang. Nangangahulugan dito, wala nang available pang prophets dahil si Jesus na ang nagbigay ng pakayag kay John. Marami mga scholars, tinansya nila yung panahon na ibinigay ni Jesus na prophecy kay John ay ang 70 to 80 years after death. Ito. Kaya sinasabi ko, bago nagsara ang 100 taon pagkatapos si Jesus ay namatay, wala na ang pagkapropeta. Ang pinakahuling aklat na masasabi nating pinakahuling aklat ay ang pakayag. At ang masasabi ko sa inyo, brethren, na ang pagkapropeta ay wala na dahil si Jesus na ang nagpra-prophecy dito. Tama ba tayo? Si Jesus na. Kasama niya ang kanyang mga angels. Noong maibigay na ng Panginoong Hesus ang mga mahalagang detalye ng mga propesiya doon sa Lumang Tipan, na mga ibinigay ng mga propeta sa Lumang Tipan. Mga detalyado mga propesiya hanggang doon sa pagdating ng langit at lupa. Sinasabi ko nga sa inyo na wala nang natitira pang mahalagang bagay na dapat pang ipahayag ng Diyos sa hinaharap. Kaya tuloy, nag-warning na ang Panginoong Hesus. Let me read. And Revelation, verse 16, chapter 22. I, Jesus, have sent my angels to testify unto you these things in the churches. Ako, si Jesus, at ang mga angel na nagpapahayag sa iyo ito. Verse 18, for I testify every man that heareth the words of this prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Verse 18. Sakto na ito, brethren, ha? Tayong mga leaders sa church, sakto na ang pakayag na ito ng Panginoong Hesus kay John. Kaya sinasabi at nag-warning ang Panginoong Hesus na huwag itong dagdagan. Alam niyo kung bakit huwag itong dagdagan? Hindi na ito kulang. Right? Huwag mo itong dagdagan at sabihin mong kulang dahil sakto na ito. Yung mga prophecy doon ni Daniel, Ezekiel, Amos at ang lahat ng mga prophets dito inilatag ng Panginoong Hesus. Kaya huwag mong sasabihin kulang, kaya mo dadagdagan. Right? And verse 19, and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, pagka nagtanggal ka rito, ay kasalanan ito. Alam niyo kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus na huwag mong tanggalan? Sapagkat hindi ito sobra. Saktong-sakto ito. Huwag mong isiping sobra ito. Kaya dadagdagan mo. Huwag kang magtatanggal. So, eksakto ito. At huwag mong sabihin kulang na dadagdagan mo. Sapat na ang pahayag na ito. Kaya ang revelation ni Muhammad ay hindi totoo. Dahil saktong-sakto ang mga ito. Huwag sabihin ng Islam na may huling pahayag mula kay Propetang Muhammad na mula kay Allah. Na sinasabi kasi nila na ang Bible ay corrupted at mali ang pagpapaliwanag. Pero sabihin ko sa inyo mga kaibigang Islam,
Kahit nakurap ang Bible at kahit mali ang pagpapahayag nito, mananatiling matutupad ang mga propesiyang ito. Dahil mayroon tayong sinasabi na orihinal. Na kahit punitin mo pa ang Bible, kahit ikurap mo pa ang Bible, mangyayari at mangyayari yung mga propesiya dito. At yung kanyang pagka-eksakto na hindi na pwedeng dagdagan at hindi pwedeng bawasan, ay hindi maaalis ito. Kahit wala na ang mga translasyon sa buong digdig, magpapatuloy ang mga propesiyang ito. Uulitin ko po ito, brethren. Hindi propeta si Muhammad dahil bago siya pinanganak, wala na ang pagka-propeta. Si Jesus na, ang pinakahuling propeta sa buong digdig. Ito ay bago nagsara ang 100 taon sapagkat si Jesus, ang pinakahuling propeta na magbibigay ng kabuuan ng bilang ng mga pahayag ng Diyos. Siya itong Biblia natin. No? Kaya sa mga kapatid nating nasa Islam religion, dahil strong naman yung Bible at saka clear naman ang mga testimony ng mga scriptures na si Muhammad ay hindi siya totoong propeta. Hinihikayat ko ang karamihan, especially ang mga kapatid na Islam. Siyempre, every churches na may mga sarili-sarili kayong mga prophets na magsaliksik sa banal na kasulatan, alam ng mga propeta ninyo na false sila. Kayo na rin ang nagpapatotoo na mali ang inyong mga propeta. Alam niyo kung bakit? May mga propeta na galing sa ibang bansa, pumapasok sa ating bansa at sasabihin nila, ikaw ang susunod na congressman. Ikaw ang susunod na mayor. Ikaw ang susunod na presidente. Pero hindi yan nangyayari. Dahil hindi totoong propeta ang mga propeta ninyo na galing sa ibang bansa. May mga prophets from other countries, sila ay nag-a-anoint ng mga propeta sa churches natin. Pero huwag niyong paniwalaan ang mga ito. Wala ng propeta ngayon. Tapos na yan. Hindi niyo ba napapansin? Ilang mga churches na may mga propeta, katulad ng Adventist, katulad ng Saksi ni Jehovah, katulad ng mga full gospels, katulad ng mga church ng evangelical, may mga prophet sila na nagsasabing si Jesus ay dumating sa October 2000. Merong nagpahayag na si Jesus ay darating sa ganitong buwan. Hindi po yan nangyayari. Bakit? Bakit, Pastor? Dahil false prophets yung nasa inyo. Sinabi nga ng Biblia na walang nakakaalam na si Jesus ay darating. Sabihin ng mga prophets ninyo, alam nila kung kailang buwan at taon. Kayo na rin ang magpapatotoo na hindi totoo yung prophets ninyo. Kaya nasa alanganin kayong kalagayan sa espiritual. Dahil malinaw ang Biblia, ako kumbinsido, wala ng prophets ngayon, bago nagsara ang 100 taon. Clear po tayo, si Propeta Muhammad ay hindi totoong propeta. Kung hindi siya totoong propeta, ang Quran, yun na yung Quran, hindi totoo ang Quran. Pagpalain po kayo ng Diyos. Kung meron kayong comments, I am ready to answer you. Pagpalain kayo ng Diyos muli.